Our due season is here. You will arise and have mercy on Zion, for the time to favor her, yes, the set time has come. When the due season has come, the evidence will flow. Fruitfulness or fruit. Pag season na nimo, mamungag yung ka. Di ka pugnan. Ang bunga maghatag o ebidensya nga season na nimo. Promotion comes from the Lord. You will not beg for your promotion, but go to the right source, God. Serve Him. Beauty. Ecclesiastes chapter 3 verse 11. He has made everything beautiful in its time. Also, He has put eternity in their hearts, except that no one can find out the work that God does from beginning to end. Padayon natong i-honor si Lord this morning and prepare our hearts to receive the word. Bow down your heads and ask the Lord for wisdom. Pangayua kay Lord ang kaalam na masabtan ang iyang pulong karon na buntag. Come on, let's all pray. Pray, ask the Lord. Kanang gi-desire nimo karon nga buntag, ihatag na kay Lord. Ingon si Lord, ask and it shall be given. So ang tanan nga makadawat kato lamang nangayo. So sa may pangayoon nimo kay Lord this morning, ask. The Bible said, seek and you shall find. Kung sa may imong gipangita, the Lord said, imong makaplagan. And the third ngayang invitation is knock. Panuktok kamo kay pagabuksan ang pultahan nga diin inyong gituktukan. Lord, today, salamat Lord sa opportunity. Ani ay mong mga anak katawhan kaming tanan, mangayo diha kanimong kaalam. Padayon na mo masabtan Lord ang imong katuyuan o plano sa among kinabuhi. Salamat Lord na out of that testimony of Dave, O Lord God, it's a miracle story of life na bisag unsa ka Lord, ruin, guba nga kinabuhi. Doon na kay pamaagi, Lord. Kung sa dihang nag-respond siya, nag-say yes siya sa invitation, Lord, imong gi-change sa iyang life. The same sa mua, Lord. Unsa man among kahintang today as we come to you. Lord, nag-respond kami sa calling, invitation, and we are here today coming before you in worship. Holy Spirit, we acknowledge ang imong leading direction og help kanamo. Ang imong word, Lord, dili namon imasabtan sa among own understanding. We can only understand this the moment among gi-honor ang Holy Spirit. Lord, we acknowledge your sovereign power and you deserve the highest honor this morning as we come together. In the name of Jesus, this is our prayer. Everybody say, Amen. Amen. You may now take your seats. Good morning, everyone. No? So, praise God sa another nga opportunity nato today na magaduol sa iyang presence in the name of Jesus. Amen. So, akong paabuton ang tanan nga mahaluna. No? Doon na tayo mga instructions sa ato mga ushers. No? Doon na tayo improvements nga ginahimo sa atong pag-worship. Nga the moment nakasulod na ka diri sa sanctuary, wala na other nga activity nga atong buhaton. Kay this is also the conviction sa akong heart that ang atong Lord, He deserve the highest honor. Can I hear an amen? So therefore, pag-abot sa word, tagaig yun og panahon. Bisag unsa pa nang imong gibati karon, pangayo grasya kay Lord para maanad ka na sa dihang doon na word na gina-declare din you are there to receive the word. No? This is only for 30 minutes to 40 minutes. So give full attention. Kaya ka nang magtindog-tindog, maglakaw-lakaw, ato ginang i-discourage usa, no? Na walay magdisturbo. Conviction na ni pastor mga kaigsunan. Samtang nag-spend time ko sa presence ni Lord,
iya kong gi-rebuke, ningon siya, many of you come to me with kanang giingon niya nga, dili prepared ang heart. That's why many of my people don't get what they needed because their heart is not ready to receive. Clear kay na siya nga gi-impress ni Lord sa akong heart. So therefore, nag-develop ta dinhi og kind of atmosphere sa worship nga no disturbances. No? Kanang imong katapad, kung nagagunit nag-cellphone, walay mag-Facebook usa. Wala usa mag-connect sa internet. No? Kay disturbo gyud. No? Insulto na sa atong Ginoo. Ako mismo nag-learn ana. No? Ako po nang struggle before, pero nag-learn ko. No? Kay gusto ko, Lord, moadto ko sa akong next level. Pero in fact, kagahapon, during sa among worship din sa preparation sa ushers, media, music team, naghatag og instruction sa ila. No? Instruction naman ni before, pero i-refresh ko ni Lord. No? One thing that we can give our best to God, sa ila na ako giuna, or in fact, wala pa sa primary, pero of course, abot sa primary ang sa atong tanan nga, akong encourage ang tanan pag Sunday, magdala og notebook. Akong gina-discourage mo nga mag-take notes mo sa inyong cellphone. Okay, sa cellphone usahay, abi nimo nag-take note, nag-sideline na day og Facebook. Kuan man na sa temptation nga dili ka ka-resist, no, dili ka maka-resist. Kaya hinay-hinayon nato ni, no, nga pag Sunday, I want you to bring a notebook para ang tanan nga mga at least magrema sa imo, masulat nimo. Kaya nga naman, nag-journey ta aning tulo. Balik-balik kini nako hangtod nga masabtan nato. It's all about number 1, knowledge. Number 2, understanding. Number 3, wisdom. No, ang knowledge, pag Sunday, makadawat ka dinhi og information. Information man kining makita niyo sa screen, mga verses. Pero kung dili nimo ni siya i-understand, meaning sa understand is meditate. Wala dinhi ang atong meditation. Information pa lang ang naa dinhi. Ang meditation iniguli nimo sa balay. Inigbiyahe nimo padung sa balay, inigabot nimo sa imong balay, Lunes hangtod Miyerkules hangtod sunod sima. Mao to ang meditation. Meaning imong understand ang word. And then during the week, you go to the next level, application, and that is wisdom. Kaya kung wala kay na take down notes, wala kay ma-meditate. No, na-impress ka lang. Naingon ka lang, nindot kay wali ba? Unsa ganitong point? Nakalimot lagi ko. Kaya wala man nimo gi sulat. Kaya para mag-learn ta, magpaspas atong learning, mao na ang akong instruction sa inyo ha. Every time mo anhin mo din have a notebook yun with you. Siguro ang uban sa inyo, wala pa nakadala, pero inyo da nang i-learn, no? Kay nagtuon man ta dinhi. No? Is that an amen? So ayaw ninyo isipa nga unsa naman ning among simbahan mura naman tag No, this is the proper, I believe. Proper ni mao ni insakto ang wala lang nato na practice before kay nasanay ta magadto sa simbahan, way dala and everything, relax ra kayo. Pag uli relax ra pug kaayo. So wala tay ma-apply. So akong conviction na bilang inyong gi-honor nga pastor ninyo. So as your heart is connected to me, you will not resist this, dili ka mag-murmur on this instruction, but you will accept this. Kung dili pa nimo kaya, then just learn hangtod nga ma-realize nimo nga tama si pastor, no? Unsa man day akong studyhan pagbalik sa balay kung wala ko'y na take notes sa mga sharing. No? Amen. Of course, pag naamoy mga verse din nga makita, ayaw isulat tong the whole verse para dili madugay inyong take down notes. Like for example, ang akong isulti ni Matthew 6:33. Kana lang inyong ibutang, Matthew 6:33. Ang iyang text ana, dito na ninyo basahon sa inyong balay. Kay kung inyong isulat diri tanan, pati ka ng but seek ye first the kingdom of God, madugay ka, di na ka maka-receive sa lain nga instruction. So tip na ko na sa inyo ha. No? Mga verses lang, chapter and verses, og mga points of course, kay mga short raman ni mga points, very important na. Of course, wala ta mo gi-forbid, wala ta mo gibawalan nga magamit og cellphone, nga mag-picture, wala. No, but what I'm trying to say is that see to it nga sa dihang naata sa church, wala naka-turn on ang inyong wifi or inyong data diha para dili ka matintal nga mag-connect sa imong friend karon, no, kana say mensahe sa imo, ma-disturb na hinuon ka hangtod nga nakawat na sa enemy ang imong time. Is that an amen?
Praise God. So thank you mga pamilya, mga anak nga gina-adhere nato kining instruction from my heart this morning. So open your Bible, or kung walay Bible, just see it in the screen, because ang atong i-meditate this morning, no, it's all about the title, Manifesting Your Expectation. Kinsa may na expectation kay Lord? Kanang nag-expect ka nga naibuhaton si Lord sa imo, shout amen. No? So I pray this morning na kanang imong expectation in the Lord, imo nang ma-experience today. Ingna imong katapad, today. No? So ayaw na paglangan. Of course, doon ay mga delay sa mga time, but still, ang imong ma-experience di kay Lord is something nga mag-direct sa imong kinabuhi. No? So manifestation or manifesting your expectations. Kay mauni ang magpa-excite sa imo. Pag doon na kay gi-expect something, maging excited ka. No? It might be nga adunay sometimes delayed, pero it will surely come according sa word sa atong Ginoo. But basically, our expectation is from the Lord. Can you say that with me? My expectation is from the Lord. And the Lord will never fail me. Shout amen if you believe. So, when you are expecting from the Lord will never fail you. No? Na mga times lang gina-align ni Lord ang mga butang na dapat i-align. No? Like for example, ang imong healing, ang imong kayuhan. Sometimes delayed lagi Lord ang akong healing. Ingon ka Lord sa imong word, you are the God that healeth me. God said, yes, my word is true. For sometimes medyo na delayed kay na siya gina-align, na siya ginaayos. Where in fact, excited si Lord after sa imong healing. No? Kay daghan mga tao, gusto lang sila kayuhan pero dili sila willing mag-commit back kay Lord. Og mao nay ginaayos ni Lord. No? Og encouragement na ako sa inyo, whatever your situation, the moment you pray and did God answer that prayer, go to your next level of commitment to God. No, ayaw pag-undang. Ngunong niundang man ka, human naman akong prayer, gitubag naman. No. That is your kanang energy ni mo dapat nga the more ka nga mag-commit kay Lord, kay siya nagtagbo sa imong mga panginahanglan or gitubag niya imong mga prayers. No? Kaya ang tao nga nakasinati sa kaayo sa Ginoo, mga lagad gyud na kay Lord. Mao gina ang iyang response. Ang tao nga nakatagamtam og kaluwasan, libre nga kaluwasan, dili niya bayaran ang iyang kaluwasan, bak mag-decide siya nga mag-serve kay Lord. Kay mao na ang natural nga reaction sa tao nga nakadawat og benepisyo. The moment dili ka mag-serve kay Lord in spite nga gipanalangin kaniya, you are a victim of the deception of the enemy. And God forbid, mahitabo na sa ato, but instead, you will come to God in your commitment to serve Him. Isaiah 55 verse 1 to verse 13. Kini ang atong i-meditate or i-read nga words sa Ginoo karon. So, kung naga-take notes mo, pwede lang nyo isulat ang Isaiah 55, 1 to 13. And then, as you listen this morning, go back sa imong balay, imo nang i-meditate all the more, na i-impress, na i-deliver, na ihatag si Lord sa imong word, para masabtan pagyud nimo all the more. Ingon ang verse 1 sa NI version, come, all you are thirsty, come to the waters, all you have no money, come buy and eat, come buy wine and milk without money and without costs. Hallelujah. This is the invitation of God to His people, the Israel in particular. And kung atong balikan ang previous na story, grabe kalisod ang ilang kahimtang. Tungod sa ilang pag-disobey, nakatagamtan sila kalisod. But because they are a chosen people of God, God put His invitation in the later part of the book of Isaiah in 55. Ingon siya, come to me. No, mao sa na iyang giingon sa Matthew 28, come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rests. This time, very specific, because God is going to satisfy us. Tagbawon kas Ginoo, pero dili na mahitabo kung dili ka mo adto. Dili na mahitabo kung dili ka mo tubag sa invitation. Kaya yun siya, come, duol ka nako. Og mao na ang point nga gusto ni Lord mo manifest sa imong life the moment
mo tubag ka sa iyang tawag. So sa imong pag-anhi karon, you are accepting the invitation. Og walay requirement nga gihatag si Lord, just come. Duo lang sa iya. Bugat ang imong kahimtang, lisod imong sitwasyon, ingon si Lord, come to me. Come without money, come buy and eat, come buy wine and milk without money and without costs. Nga naman, the God nga nagtawag nato, source sa tanan. Nothing is impossible with Him. Og kini siya dapat magkaroon og manifestation sa ato. Daghan mga tao nga instead mo duol sa Ginoo, lahi ilang giduulan sa panahon sa panginahanglan. Pwede nga matagbo imong panginahanglan pero walay katagbawan. Mao na ang mga tao nga wala sa Ginoo, wala gyud nay katagbawan. Bisag unsa pa nakadako ang ilang salapi, bisag unsa pa nakadako ang ilang kayamanan, wala nay katagbawan. Because the only God that can bring satisfaction is our God whom we serve today. The God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. If you believe, shout Amen. So now as we come, tagbuon ka ni Lord. Pero nagkinahanglan siya sa imong consistent nga pagduol sa iya. Verse number 2, atong tanaw, ningon siya, why spend money on what is not bread, and your labor on what does not satisfy? Listen to me, and eat what is good, and you will delight in the riches of fare. Pagka-power kayo ang invitation ni Lord. No? Sa unsaon man imo ng mga butang nga naa nimo karon, nga di man na makatagbaw nimo. Dili man na mao imong source. Ang money, dili na atong source. Si God ang atong source. Kaya bisag unsa pa kadako imong money kung wala si God number 1 nimo, di wala katagbawan na. Kaya ang panginahanglan sa tao, wala po'y katagbawan. Pero kung naa ka sa presence ni Lord, nagsugod sa gamay, you will be contented because you know that ang mga sunod nimong pagkinahanglan, tagbuon sa Ginoo. Kaya nga nung nasulti na ako na, siya ang nagbuhat nimo og nako. Nahibalo siya sa tanan nga frame sa imong kinabuhi. Nahibalo siya, nakasayod siya nga nanginhanglan ka na. Nahibalo siya nga mo nimong kagmaon, kay siya man ang atong creator. Og never siya nga nasayop sa ato. Kaya kung doon ay mga negative situation sa imo, nahibalo ang imong creator og naghulat lang siya kay kinsa ka moduol. And the moment ato siyang i-recognize, dito mo manifest ang iyang gahom kay gi-honor nato siya. Kaya kining pagsimba, number 1 is siya nga manifestation dapat sa imo nga adlaw sa panagtigom naa ka. Kay mao ni ang expression nimo, Lord, amo day kumuduol, kinsa man day ang akong katagbawan, ikaw lang Lord. That's why present ko dapat, Lord. Dili ko pwede mag-absent. Kaya in that way you recognize and realize that si Lord lang ang atong source. Are you learning this morning? Verse number 3. Number 3, ingon siya, give ear and come to me. Listen. Kanang word na listen, kagaya na sa verse 2, 2 times ang isulti. Listen. One of the very important thing is how you perceive. Kanang nadungog nimo. Ingon siya, give ear and come to me. Kung ato ning tinambanon nga binisaya, ihatag ang imong dalunggan niya. Ayaw pagpaminaw og laing sulti og laing hunghong. Mauna siya ang buti pasabot. Ayaw paminaw sa mga kahimtang sa palibot nimo. Ayaw paminaw unsay hunghong sa demonyo nimo. Ayaw paminaw unsay ingon sa imong silingan nga ikaw nangalagad sa Ginoo. Ingon si Lord, give ear and come to me. Listen that you may live. I will make an everlasting covenant with you. Shout amen. God is inviting us and saying to us today as a church, as GCM family, I will make an everlasting. Say the word everlasting. Mao na kung makalimot ka sa imong covenant, si Lord wala nakalimot. Kung magpagahi-gahi pagyug ka, ambot na lang nimo unsay buhaton ni Lord, kay gusto ka niya ibalik sa covenant nimo. Kaya ayaw kumidya sa pagigrelasyon kay Lord, kay seryoso siya. In the book of Hebrews chapter 12, ingon siya,
He disciplined His own Son. Part usahay nga nagabot sa ato ang malisod na kahimtang, Lord, nangalagad naman ko sa imo, lisod lagi ni Lord. Ingon si Lord, I am disciplining you. Unsay rason sa discipline? Para mo balik ka sa akong sabakan. Mo na ayaw na hulata ang disiplina nga magpabadlong, magpahugoy-hugoy pa ka, kay baro na kang Kristohanon ka, di ka seryoso kay Lord, kay si Lord, ingon siya, I am making an everlasting covenant. Ayaw na pag-disobey sa command ni Lord because God is faithful in His covenant. All you need, kung naglisod ka sa pagsabot, pangayog grace, Lord, tagi kong grasya. Maglisod ko, Lord, ani sa pagsunod. Lord, kining mga butang na gusto ni mo, Lord, lisod para nako. Lord, give me grace. Ayaw pagsupak. Kay the moment magsupak ka, na din ang imong discipline. I will say this to you because in the Bible, gusto ni Lord God, i-plaster niya ang iyang mga anak. Mag-learn ta sa Old Testament story. This is Israel. But God is telling us today as well. Ingon siya, I will make an everlasting covenant with you, my faithful love promise to your father David. Gi-remind ta niya kung unsa siya ka-faithful sa iyang mga nauna sa ato, heroes of old, the same faithfulness He has given to you. Are you receiving that? Say amen. Hallelujah. Verse number 4. Say, I have made him a witness to the peoples, a ruler of commander of the peoples. That is David. No? A model, an example. Verse number 5. Surely you will summon nations you know not, and nations you do not know will come running to you because of the Lord your God, the Holy One of Israel, for He has endowed you with splendor. Shout, Amen. Let's receive this portion. Portion that God has given us as a family. You know what? Ang mga power declaration nato, nga mudaghan ta, mag-multitudes ta, gamiton ta the Lord as a blessing to Butuan City, Agusan del Norte, Mindanao, is in the Bible. Dili na bungang araw ni pastor, bungang isip, dili. When there is a proclamation of the word, I claim it and say, Lord, Lord, we will position ourselves. Say the word surely. Sigurado na. Surely you will summon nations you not know. Wa kakaila. Kinsa na sila, pero imo lang na silang isomon, mga but na sila. Imo lang na i-command in prayer, mga but na sila. And nations you do not know will come running to you. Pagkanindot na, I'm excited nga nagamanifest na ni sa atong kinabuhi karon. Ang mga tao mudagan nimo, muduol nimo. Gusto na mo kuyog nimo, mga lagad kuyog nimo. Gusto na sila mo sundog nimo, mao na ang nindot nga kinabuhi. Kung kaniadto, pag makakita sila sa imo, di sila ganahan kay unsa man ang kinabuhing Kristohanon na purdoy naglisod naman ni noon sukad nga lagad na sa Ginoo, di gyud ko mo kuyog anak niya. But now, nakita niyang manifestation, manguhit na nimo. Naayos ang imong kinabuhi, na plastar na order ang imong life. Kaniadto, sama sa testimony ni David, kinsa bagay ni, si David. David Ranario. No? Kung kaniadto, yung mga barkada, mga walay klaro, sa diyang gibag-o sa ni Lord, nakita ninyo, nanay simbarkada. Nadani sa Ginoo, kay doon ay testimony nga nakita. Ingna imong katapat, that is your portion. That's why we cannot afford nga dili ta ma-change. We cannot afford nga ang mga issues sa life nato ato lang gipasagdan nga gibaliwala. Ginaayos nato by the grace of God. We cannot afford nga na mga issues sa atong life nga dili lang siya issue, confirm, tinuod nga issue. We cannot afford nga magstay na sa ato. Kung dili atong trabaho by the grace of God, so that ang verse ni Lord, ingna imong katapad, na ay manifestation. Because of the Lord your God, the Holy One of Israel, for He has endowed you with splendor. Do you understand splendor? The splendor of the King. I cannot actually explain what the word splendor, but something nga magmanifest ngay mo makita nga makaingon ka, wow, that splendor. I am amazed
that is splendor. So ingon si Lord, siya maghatag, maghatag kanimo og splendor. Lingiyay mong katapad kung nanabay ka nakitang splendor sa iya ha. Basig splendid pa. Di pa splendor. That is your portion. I always declare that from glory to glory. Kabaguhan karon, next level nga kabaguhan. Nais ang kinabuhi karon, next level nga pag-ayos. Walay katapusan until makaabot ta sa langit. Amen. Kung kwartahan na siya karon, musamot pag na siya kakwartahan. Kung gwapa na siya karon, musamot pag yun nagkagwapa. Wala gisgutan diri ang edad. Amen. Ang edad doesn't matter anymore. Kaya nga naman, doon na splendor ihatag si Lord the moment nag-connect ka sa iyaha. This is not a joke, igsoon. This is something nga wala lang nabuksan nato before. Karon, salamat sa Ginoo sa iyang word. Amen. Verse number 6. Seek the Lord while He may be found. Call on Him while He is near. Amen. Did you see that verse? There is a invitation and calling. Unsa ang calling ni Lord? Seek Him. Pangitaas siya. Nawala di si Lord? Dili. Wala siya nawala. Ang buti pa sa butiha, know Him more. Spend time on His presence all the more. Kay basig, tipik palang gid kaayo ang atong nasinati. No? I remember, Pastor Nonon testified there sa Nigeria, ingon siya, one YouTube message that I heard from Bishop David Ibiyomi about the vengeance of God. The power of the vengeance of God. That is the first message nga iyang nadungog through YouTube. Wala pa siya encounter kay David Ibiyomi. Pero na-amaze siya nga iyang gipaminawan to nga word o gikan adto na change ang iyang direction sa life all the more because nakasabot siya nga si Lord di ay mag-take care sa tanan nga kalaban. Kaya yang nahibawan before, ingon siya, nag-testify siya, all I know about God is love, God is full of grace and everything. Yes, naa siya din ha, but na side sa Ginoo, ingon siya, vengeance is mine. Manimalos si Lord on your behalf. Kaya gikan adto ingon siya, tanan nga mudaot nako, nagpahipi na lang gyud ko, di gyud ko mag-retaliate, di gyud ko mobalos nila, but I pray to God and said, Lord, ikaw na'y bahala. So therefore, that is one way of, when you seek the Lord, the more nimo siya mailhan. Ang mga secrets iyang i-reveal sa imuha. Pagbasa nimong Bible, doon na kay eyes to understand, ingon si Lord, anak ta ka, ang imong dagway sama nako, gusto nako ang inheritance gikan nako para nimo, pag nabuksan ka na ma-change ang imong life. Kaya atong naisip ka niya ito, pag na-Christian ka na, kanusa ka kumakabutan ng langit no nga punog bulawan? Out din sa kalibutan, antos lang sa ta, kaya saman, Kristohanon man ta, asa man ka nga bersikulo ana nagdwell. Nga where in fact, ang pinakanindot nga nahitabo sa life nimo karon sa dihang nakaila ka kay Lord. Kanang 2 Corinthians 5:17, kung nasabtan lang nato na, kana actually ang manifestation. Unsay gingon sa 2 Corinthians 5:17? If anyone is in Christ, he is new creation. Kanang imong katapad nga nagdawat na kay Jesus Christ, new creation na. Kaya ayaw na siglingi sa iyang kagahapon nga maot, kay new na. Kung naa kay issue sa iya, maglagot ka usahay, ayaw siya nga, ikaw ingani gyud ka. Kay tubagon ron pug kana, kaniadto. Moro na itubag niya nimo. Di po na sa masuko. Kaya nga naman the verse declares, he is a new creation. Unsay next nga word? Ready, go. I pray nga magkaroon ng revelation sa imo. Nga nung magbalik-balik pa man tong dati na kong ginihimo,
nganong magmamakak pamangko, nganong mangilad pamangko, nganong maghimo pamangko dautan nga hunahuna sa usig ka tawo. All things are passed away naman di ay. Pero kung wala ni revelation sa imo, feeling nimo maura ka gihapon. Pero si Lord mismo nag-declare, kung tinud-anay ka, gamito nila ko, manggiingon na nga tinud-anay, pero gusto na ako na-emphasize, if anyone is in Christ, he is a new creation. Kaya ang mga butang nga gikan sa word ni Lord nga para nimo bag-o, dili ka mag-react, kung dili imong embrace, nga naman, new man. Dili ka mo balik sa imong nakasanayan nga old style, tradisyon, dili ka balik dito. Kan magsiga ngon, aw sa amo gyud kaniadto ingani, kaniadto lagi ito human na. Unsa may karon? So revelation from the word is very important. Nga ang tanan nga nawala sa imo the moment ni balik ka kay Lord, ingon siya, everything is new. Bag-o na para nimo. Verse number 7. Let the wicked forsake their ways. Can you declare that today? Ready? Read verse 7, go. Let the wicked forsake their ways, and the unrighteous their thoughts. Let them turn to the Lord, and He will have mercy on them, and to our God, for He will freely pardon. Pakpakan natin si Lord. Hallelujah! Ang tanan nga mga wickedness, failures, sin, mali, dili insakto nga binuhatan, ingon si Lord, forsake it. Biyain na. Clear ang word ni Lord. Grabe ang instruction. Very clear. Unrighteous, mga butang na dili tama o insakto, forsake it. Biyain na. Siguro matubag ka, asayon lang na isulti, Pastor, pero lisod ba yan buhaton? Sa tawhanon nga pamaagi, lisod. Pero kung kanunay ka mo duol sa presence ni Lord, it will just go away even naturally. Why? Akong inaisulti sa inyo. Walay kangit-ngit nga magpabilin kung dunay kahayag. O kung sa man ang kahayag, word ni Lord. Kaya tanan nga struggle nimo sa life, kung butangan nimo hayag, word ni Lord every day, kanang kangit-ngit, kusa na lang na nga di na siya mag-exist. Pero kung kanang kangit-ngit, walay kahayag sa word ni Lord, magpabilin yun na nga ngit-ngit. Very simple illustration. So, unsa man na magdala sa light, word ni Lord. Where in fact, the moment we embrace the word ni Lord, ingon ang Bible sa Matthew chapter 5 verse 13, you are the light of the world. Kaniadto kita ray nahayagan. Pero gi-embrace man nato ang hayag. Then pag-abot sa New Testament, ingon si Lord, ikaw na ang kahayag. Amen? So karon inyo na makonect ang akong ina-share sa inyo, nga kung muadto na kasi mga barkada, mura ba sag nakakitag, unsa ba, multo? Kuratan sila sa imo ba, nga niabot ka? Nga naman, niabot man ang kahayag. Kaya kung naghimo na sila dautan diha, pag-abot ni mo, tago na, kay na si pastor. Ikaw man na, ang giingnan nga pastor. Ang ilang gipasabot na ikahayag. Ang ilang gibuhat sa kangingit, dili yun magsilbi. Kaya siguraduhon nga na ikahayag. Kaya problema mauni. Kung pag-abot ni mo, may isla, hay salamat, nadugangan ang tropa. Delikado. Hay salamat ni abot ang mubangka nato para madugangan ning atong budget. Ay delikado. Nahimo ka pa nilang sponsor. Sabot mo sa akong ginaingon? Kaya ini mong katapat, you are the light. I pray that God will reveal this to us. Wala ka naga-condemn, never ta mag-condemn. Moabot ta sa mga barkada nga nagunsa sila, wala ka naga-condemn. You just go there, be there, and they will recognize the light. Maulaw na sila. Hinahinay na sila back off. Unya, pag-share nimo, maminaw sila nimo. Why? Mauni ang ilang gipangita.
kahayag. Tanang tao nga naa sa pagpakasala, I tell you, gikapoy na sila. Makarelate ba kaniya na? Inga na, biyata kaniadto, wa ba kagikapoy? Sikag tago-tago, sikag pamakak, sikag limod-limod, sikag sibat-sibat, kapuya ang kinabuhi, oy. Sulaya ragid, nasulaya naman gid sa uban dinhi pero nagbago naman gid mo in the name of Jesus. Pero kung inyong gibalikan kaniadto kanang bana bitaw nga nay sekreto sa asawa, kapoy kay na oy. Kanang pag-abot bitaw balay, doon lang mong balay. Hala, ipang-iris na itong dapat i-iris. Katong mga communication nga di mao, ipang-iris na to. Na, magiging ma-iris yun. Kung nahi-income, tanang bulsa, kini lang akong butangan kay kuuton ra ba ni sa akong asawa, diri taguan ako ni, ay makuutan man gyud kay iniglaba, mabasa man. Una-una siguro sa uban, imong kaagi na, pastor? Pare-pareha ra ta oy. Ang lamang ra nako kay nag-angkon nako. Ambot ikaw naangkon na ba ka? Mao ray advantage nako, gi-admit na nako. Kaya gibag-o nako ni Lord. Amen. Kay gusto ni Lord, ang kahayag ayaw ng kangit-ngit, kapoy kayo. Ang tao nga maglakaw sa kangit-ngit, masipyat gina, madamag gina, ngit-ngit gud na. Bisag ingon, memorize naman ako ning dalan, ngit-ngit man. Naagi bato diha nga nabutang tumbag ka, ngit-ngit lagi. That's so simple. And we need to understand. Kaya inay mong katapad, you are the light. Because mao ni ang gihingon ni Lord para sa ato. Let them turn to the Lord. Pagbiya nimo, mubalik ka sa presence ni Lord. Ayaw pagbiya sa imong daotang gibuhat, nga di po ka muduol kay Lord. Kay balikan ka sa imong daotan binuhatan, say si Satan mao na iyang paborito nga state sa imong life. Let them turn to the Lord and He will have mercy on them. Unto our God, for He will freely pardon. Palakpakan na to si Lord sa freely pardon. Woo! Dili na to bayaran ang atong sala. Freely pardon. Pag nasabtan nimo na ang imong response, mag-serve ka kay Lord, kay freely pardon ka. Pero gani, kung imong sala, bayaran nimo kapoy, di nimo kayang bayaran. But freely pardon. Hallelujah. Verse number 8. Yan, din hinata sa one of our favorite verse. Ready, one to read. For my thoughts are not your thoughts, neither your ways, my ways, declares the Lord. Mao na ni atong ingon, ayaw lagi pagbuot-buot, kay imong ginauna, layo ra sa ginauna ni Lord. Minaw lagi sa iyang word. Ayaw ka familiar. Dili ka dapat familiar. Asimba. Sige na simba. Familiar na. Amar magyapon, praise and worship. Word ni Lord. Prayer. Offering. Uli. Magyapon. Familiar. No, na ay gina-reveal si Lord sa imo personal. Nga pinagila ng usa ka siga, light nga mosulod sa imo. It will change the direction of your life. Ang dugay na nimong gihaguan by virtue of the light nga nisulod sa imo karon. Grabe, swift kaayo nga gibuhat ni Lord. Why? Because of the power of His thoughts, of His ways. Verse number 9. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts higher than your thoughts. Recognize God's sovereignty of God. And recognize our nothingness. But the moment we recognize that, God said, come up here, come up higher, because your body now is my temple. Kadili ka magpabilin nga ubos. Ipaangat ka ni Lord, nga naman, ikaw na ang iyang representative. Kaniadto di ka gusto mag-share, kay maulaw ka, karon dili na. Nga naman, gamiton ka ni Lord, kay nisulod na siya sa imuha. Kaniadto lisod ay imong kahimtang, ipaangat ka ni Lord, kay na purpose si Lord, ana, mahimo kang blessing. Ang tanan nga mga walang-wala, tagaan sa Ginoo to represent Him. That's the purpose. Para ma-highlight si Lord. Para when everybody will say,
unsa imong gihimo? Nya sinso lagi ka. Grabe lagi kanindot imong kinabuhi. Ma-highlight si Lord mayon ka, to God be the glory. Grace ni Lord ni. Kung wala si Lord, wala ni nahitabo sa ako. Ibalik ang glory kay Lord. That's the reason. Ayaw ang kuna ang himaya kay dili na ato. Ang ato mag-represent ata kay Lord. Kay ang gusto ni Lord, nangita siya vessel, nangita siya instrumento nga effective, nga mag-represent sa iyang pangalan. Kaya kanunay kaniyang ginaremind, ayaw pagpasigarbo sa imong kaugalingon nga accomplishment, kayang tanan, grasya ra na sa Ginoo. Higher ang iyang plano sa ato. Kaya ang tanan nga nag-connect kay Lord, iyang ipataas, iyang ipaangat. If you are that person receiving this, shout Amen. Ayaw pagpabilin diri, kay mag-represent ka sa iyaha. Where in fact, ang atong words, dili ni, ang atong ginasulti, dili ni atong words. Blessing ni Lord, gihatag ni Lord, panalangin ni Lord sa ato. Nga iyang gina-manifest so that kitang tanan, magsinati nato unsa iyang plano. Verse number 10. Kini ang pinakanindot atong pamalandungan sa atong kasing-kasing karon. Verse number 10, basahon na tugdungan, go. And do not return to it without watering the earth and making it bud and flourish, so that it yields seed for the sower and bread for the eater. Did we understand this? Ingon siya, samtang ang ulan natagak, dunay purpose na mag-produce, maghatag og pagpatambok sa yuta para mag-produce. Ingon siya, watering the earth and making it bud and flourish so that it yields, mamunga siya. So ang tanan nga nakadawat sa ulan, mamunga siya, magresulta siya, aron makahatag og pagkaon. Matagbaw ka. That's the picture. Kaya pag-abot sa verse 11, iyang gi-explain. Unsa na siyang buto sa bot. Verse 11, ready, go. So is my word that goes out from my mouth, it will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I send it. Hallelujah! Kinsa sa inyo ga-receive og word today? If you receive the word, you will be having the benefits of the word. Kaya kaba mo asang struggle? Believing, receiving and believing. Na dito ang struggle. Did I share to you the testimony that even mga pastors na, pero they don't believe the word. Kung sa akong ipasabot, pagtagaan nimo og instruction from the word, dili sila. Mubalik silang naandan. So paano mo angat ang kinabuhi kung even sa word nga gihatag, dili nila i-receive? Nanay ulan, wa nila gidawat ang ulan. So walay mahitabo. Kaya ang kahimtang nagpabilin. Unya i-justify. Gitawag ra gid mis Ginoo aning gamay. Ha? Asa nga bersikulo? Tagay ko bersikulo nga nakay verse nga God called us for the few. Wala. The same with us, ingon si Lord, as you receive my word, meditate my word, apply my word, ingon siya din it will not return to me empty. When God said, I will bless you, you meditate that word, you receive that in your heart, and now your life, imong gi-align sa word ni Lord, gibiyaan ang dapat biyaan, kay nag-receive sa blessing, then God said, you will surely a blessing. That's why I realize, usa sa pinaka-ginamaster sa demonyo, nga ang tao dili makasabot sa word sa Ginoo. Mao ginamaster sa demonyo. Na-inform, nakadungog, pero ang gusto sa demonyo, i-blind ang imong understanding. Hindi ka makasabot. That's why, ingon si Jesus, to them that did not receive the word from their heart, I just give them parable. Parable lang ilaha.
talinghaga. But for you who become a disciple, here is the meaning of that parable. So katong mga tinud-anay lang, sila lang makasabot. Mailhan nimo ang tao nga wa nakasabot, kay dili niya gina-apply ang word. Bisan pag mangingon pa na siya, Kristohanon ko, dugay na ko na born again. Kanang inyong gisgutan, kabaw na ko ni ana. But if that person don't apply the word, that person don't understand the word. I tell you. Usa ka example ni ana, even ang mga Israel, dugay sila nag-journey sa ila nga makasabot sila sa word ni Lord. Kaya grabe, nagtambling-tambling na ilagid ang ilang kinabuhi. Where in fact, many of them wala nakasulod sa promised land. Because of unbelief. Because unbelief, mag-result na siya sa action. I pray, let us all pray. Ikaw karungan na din mag-pray ka nga, Lord, makasabot ko sa imong word. Lord, ikaw ang akong unahon, Lord. Ikaw akong priority sa life. I just pray to the Holy Spirit that He will make this clear unto us. Ingon siya, I will accomplish what I desire and achieve. Achiever si Lord. Result-oriented si Lord. Dili siya gusto nga ng word niya buhian nga walay pulos. Mubalik gyud sa iya nga dunay accomplishments. Stricto kay si Lord niya na. Accountant si Lord igsuon. Mo na ingon siya, kung gipilan ka ini, be faithful para piyalan kag dako. Pero kung di ka kapiyalan ni ini, sag unsa pa nang gamay nimo, kuhaon pag yun nimo. Did you read the story? Ang usa gitagan og 5. Ang ikaduha gitagan og 2. Ang ikatulo gitagan og 1. According to the story, each one according to their capacity. Dili unfair si Lord. Lord, 5 lagi sa ila, Lord. Lord, ako ragi usa lang. Si Lord na hibalo sa capacity. So ang gibuhat ato nakadawat og 5, iyang gi-invest na double. Ang duha gi-invest na double. Ang usa gitago. Walang labis, walang kulang, gitago. Pagbalik sa master, here is the one. Complete. Walay kulang, wala po'y dugang. Ingon si Lord, you lazy. Wicked, grabe, duha ka word ang gihatag. Lazy na wicked pa. Lazy, tamad, wicked, dautan. Kung sa mayang gihimo, gitago ra. Kay si Lord, achiever siya. Kanang kaluwasan nga gihatag ni Lord sa ato nga libre, gusto niya nga mo propagate. Mahimo kang witness niya. Kaya if you are a truly born again believer, himo nang i-process ay mong kagalingon, Lord, pasabta ko ani Lord. Ayaw sa pag-resist kung bago pa ka. Ayaw sa kalisod ba di aning journey nila, Dre? Nga naman, dili. Just receive it in your heart and the Lord is gracious nga iya kang i-process. Walay Pastor Charlie nga nagbarog sa inyong tubangan, nga wa nakaagi og kuso-kuso nga proseso. Walay magic. Nga after 30 years, nigudla na kong pagkalit og nahimo nang ingani, no. Kuso-kuso nga proseso. Katong nag-uban sa ako sa journey, nakakita mo, nakasayod mo, unsa ang kind of process nga gihatag ni Lord. Aside atong outward na pag-inward nga process nga gihatag si Lord. That's why bear with me. Because I am not making stories here out of the blue, but out of experience, even connection sa word ni Lord. Are you there? That's why this is from my heart, giving to you, mga pamilya. Pamilya maning atong gitukod god, di maning organization. That's why I am giving my heart to you truly. Verse number 12, second to the last. This is now the expression. Shall we read together? Go. You will go out in joy and be led forth in peace. The mountains and hills will burst into song before you, and all the trees of the field will clap their hands. Hallelujah! Clap your hands. Hallelujah!
So, wala ka gitawag ni Lord for nothing. Gitawag ka ni Lord for this. Nga even gani ingon siya, ang makakita nimo ng dahon diha mo pakpak. Sa may kuha na ng dahon. Nga naman, you are representing God. Makaadto ka sa lugar, mabago ang lugar. Nga naman, you are representing God. Maunay akong personal intake diha. Kaya kung maadto ka sa lugar nga mingaw, pag-abot mo mabibo. Is that an amen? Pag-abot mo sa iyong pamilya nga may problema, dunay solusyon kay niabot ka. Dunay kahayag sa balay, kay niabot ka, kay nga naman solusyon ka sa problema. Hingnay mong katapat, maunay mong portion. Kay excited ka nga mo atog reunion. Excited ka nga mo atog mga panagtigom. Excited ka nga naman, ikaw ang nagdala sa kahayag. Ingon si Lord, you will go out in joy and be led forth in peace. Ang even siya, the mountains still will burst into song before you, mag-join sila. Kaya yung katingala usahay, nga mulakaw ka, muadto ka sa lugar, mukalitlag ka landslide, na burst sila tungkol kiniabot ka. Ikaw ang hinungdan ng landslide to. Nakuratan sila na ang representative sa Ginoo. Ingana sila mo daig. Pag-abot mo sa lasang, matinga ka nga ang mga kalanggaman, nagbibo sila, nalipay sila, kay na ang representative ni Lord. That's who you are. Kaya dili ka problema. Ingay mo katapad, solusyon ka. Kaya pag-abot mo, makadungog sila og mga nindot nga mga pulong. Og na mga nagmasakiton diha, ikaw magingon in Jesus name maayo ni. Na mga tao diha nga nagmaluya in Jesus name malig-on ka. Na problema sa kwarta, sa pangalan ni Jesus, tagbuon nila yung paginanglan. Ing anak ka musulti. Ayaw dungagi ilang problema. Ayaw pag-adto sa masakiton ng mga anak, ang gigabaan na. Mirisi na, mao na. Ayaw. Dili mao. Amen. Pero kung kumbiktado gid ka nga tungod ana, dito lang na sa sekreto. Mao na gina Lord. Imo na gina Lord. Ayaw sila padungga. Kay ikaw man nahibalo. Pero encouragement ka sa ilaha. Amen. Never ka nga mag-speak og negative. Amen. But speak life to the people. Why? Mauni ang imong portion. Verse number 13, the last verse. Instead of the thorn bush will grow the juniper, and instead of briars, the myrtle wing grow. This will be for the Lord's renown, for an everlasting sign that will endure forever. Tingnan mong katapad, forever. Dili ka temporary, you are forever. Ang gusto ni Lord sa imo, mag-burst ka into that representative of God. Kaya ingay mong katapat, manifest. Shout to her or him, manifest. So atong i-declare na this morning, no, receive the word and expect from the word to manifest. Receive the word and expect the word to manifest. Ayaw ibali wala ang word. Mo-manifest ang word ni Lord. Next is that activity without the word of God will keep in captivity. Hago kay ka, pero gipangutana ka, na leading ni Lord sa imo, wala. Ay kapoy na, captive ka. Napugngan ka, dili ka mo explode. Kaya dinhi karon ma-realize ninyo, in every decision, have the word of God. Na nag-connect sa ako, this week, yun siya, Pastor, tabangi ko, Tagalog, tulungan mo ako, Pastor. Bakit? May desisyon akong gawin ganito. Tama ba ito, Pastor? Tama ba itong gawin akin? Mga, siguro, apat siguro ito na, tama ba itong gawin ko? Tama ba itong gawin ko? Tama. Ang ingon lang na ako saya, kapatid, ano ang word ng Lord sa iyo? Pag may word ka na ni Lord, share mo sa akin, tulungan kitang mag-decide. Ang tubag niya, ganun ba yun, Pastor? Opo, balik ka sa word. Because when you have the word, you will never be stranded sa word. So, activity without the word of God will keep you in captivity. Expectation is the mother of manifestation. Kung walay
expectation, walay manifestation. So, kung naay manifestation, because dunay gi-expect. So, unsay mong gi-expect? Word ni Lord nga mag-manifest. Kaya katong nagahulat sa manifestation sa word ni Lord, excited to. Lord, nag-promise ka sa ako, Lord, excited ko, Lord. Lord, gihatag mo sa ako, Lord, excited ko, Lord. Dili to muundang, dili to magfalter, dili to magluya. Nga naman ang word ni Lord, fuel na. Nga wala na to gipalit. Yung siya, come and buy without money. Wala na to gipalit ang word para magsikagdagan kay fuel man ang word. So di ka makabsan, nga naman, it's free nga gihatag ni Lord sa ato. So there are practical steps to manifest your expectation. 5 di sa kabok, isulat ninyo katong mga nag-take down notes. Number 1, no practical steps to manifest your expectation. Number 1, stand on the Word of God. Stand on the Word of God. Barug diha sa pulong sa Ginoo. Ang imong expectation para dunay manifestation, it's because of the Word. Pulong. Kung naay pulong, barugi. Hangtod dunay mahitabo. Isaiah 26 verse 3, you will keep in perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in you. No? They trust in you. You will keep in perfect peace. Grabe. Naghulat ka, pero perfect ang kalinaw sa sulod. Dili disturbo. Lahi man tong naghulat, pero gubot. Pagpangutana, sigurado ba gyud nga moabot? Ambot lagi moabot, delikado. Nagduda ka, dili moabot. Pero pag you are firm, moabot. Moabot siya. Ang akong gipangayo nga bana, moabot. Ingnay mong katapad, moabot. Pangutana, nangayo ba? Kay kadtong moabot, kadtong nagpaabot. Ayaw pag yung bahala na si Lord. Ayaw. Ingon si Lord sa imo, unsa man day gusto nimo, nganong bahala man ko. So, ang mga butang na imong gipangandoy, moabot kay imo mang gina-expect si Lord. Hallelujah. Amen. Next. Taas nga verse nisa, pero atong basahon, Romans chapter 4, verse 17 to 18. As it is written. Say the word, as it is written. Nakasulat na, nahasulat na, di na pwede ma-erase. No? I have made you a father of many nations in the presence of him whom believe, God who gives life to the dead and calls those things which do not exist as though they did. Pag si Lord mag-speak, wala imposible. Bisag patay na, mabuhi siya. Mao na gipasabot. Nga naman, this is Abraham's story. Verse 18. Who contrary to hope in hope believed, so that he became the father of many nations according to what was spoken, so shall your descendants be. Hingnay mong katapat, kaliwat ka ni Abraham. So, ang mahitabo kay Abraham, mahitabo nimo. Ngayon ang Bible, ingon siya, contrary to hope in hope believed, so that he became the father of many nations according to what was spoken. Og pila na iyang tuig, pila na iyang edad sa dihang giingnan sa ni Lord nga mahimo kang amahan sa tanang mga nasod. 75 years old si Abraham. Kanos ana fulfill ang iyang firstborn son, 100 years old na siya. Pero after na Isaac, kabalo mo, nakalima pa si Abraham. Hingnay mo katapad, pwede. Pwede. Pwede pa ba inyong pastor? Pwede. Pwede pa. 54 pa lang ko, pwede pa. Si Abraham, 75. Nanganak si Sarah kay Isaac, 100 years old na si Abraham. After kay Isaac, nakalima og anak. Hingnay mong katapad, pwede. Katong nagkatawa, mura si Sarah, nagkatawa. Pwede. Ayaw kumpiyansahin na nagkatawa, kay pwede yun. Kaya ka nang kusog mong katawa, pwede yun na. Verse 19. Hallelujah. 21. And being fully convinced
that what had promised, He was also able to perform. Shout, Amen. Unsa iyang gi-promise, iyang gi-perform. Na ba kay promise ni Lord? Kinsay na promise ng Lord? Shout, Amen. I-declare ni mo karon, it will fulfill. It will fulfill, na. Sige, binisayo na to. Matuman gayod! Kay naa may saad. As you believe, it will surely fulfill. Number 2, nga imong buhaton is be prayerful. Ikaduha na steps. So, wala lang ka nag-stand on the word, nag-travel ka sa prayer. Kanunay ka nga nag-ampo. 1 Timothy 1:18, this charge I commit to you, son Timothy, according to the prophecies previously made concerning you, that by them may wage to good warfare. Kung sa maning good warfare? Prayer. Mag-wage ka sa prayer. Tungod kay nay promise, mag-wage ka sa prayer. Nganong mag-pray ka? Kay dunay manghilabot. Demonyo. Do you think nga ang demonyo mag-setback na lang siya kay na kay promise gigunitan? Ang iyang buhaton, tanang deception iyang buhaton para lang nga di mo abot sa ang saad sa imo. That's why be prayerful. Be prayerful. Hallelujah. You know what? After sa Nigeria na mong experience, tungod sa holy nga desire sa akong heart, because tanan dito nga atong patriarchs nga nagdraw og mga blessing from them, every time magingon sila, the Lord speak to me. Grabe. Primero, naguna-una ko, paano nag-speak sila sa word ba? Audible voice. We heard it from the Lord. Since that day, nag-desire ang inyong pastor. Every time mag-spend ko early in the morning, I took time sitting down. Walay music, walay disturbo. Lord, speak to me. I will listen. And I'm waiting for that day na magkaroon kong breakthrough. Kaya ang grabe nga paghago nimo kung dunay word of instruction si Lord nga audible voice, ingon pa nila, is just a swift because it's a voice of the Lord. Naga-desire ba ka niya na igsoon? Until today, God is speaking. Yes, His word, yes, but even audible voice. I am waiting for that day. I will announce to you when the Lord speak to me with a clear direction. To God be the glory for that. So position yourself. Kay dili makasturya si Lord sa imo kung busy ka kanunay. Gubot ang palibot, di sa kay bisan pa mag-istorya si Lord, di ka kadungog. So that's the instruction. Number 2, be prayerful. Number 3, praise God with a done and settled mindset. Daiga ang Ginoo nga Lord, tapos na ni. Settled na ni Lord. I believe, Lord, mahitabo ni sa ako. So praise Him all the time. Do not murmur, do not complain. Kay dili murmuring ang complaining ang solusyon. Do not cry, do not beg. Sige lang kag pangayo og kanang pakiluoy kay Lord. No, it's a done deal. Inay mong katapat, done deal kay Lord. Romans chapter 22 verse 3, but you are holy, enthroned in the praises of Israel. Kung sa imong buhaton, praise Him. Pasalamatis siya. Daigas siya. Pasidunggis siya. Revelation 21:5-6. Then He sat on the throne, said, behold, I make all things new. And He said to me, write, for these words are true and faithful. And He said to me, it is done. I'm the Alpha and the Omega, the beginning and the end. I will give of the fountains of the water of life freely to him who thirsts. Freely to him who thirsts. Giuhaw ba ka? Giuhaw ba ka sa presence ni Lord? Then the Lord will satisfy you. Kato lamang giuhaw, sila rang makainom. Katong wala giuhaw, dili sila makadawat, kay wa mas sila nang inahanglan. That's why very important kini nga mga points.
Psalm 119:89, forever, O Lord, your word is settled in heaven. Did you hear that? Your word is settled in heaven. Tapos na. Tapos na sa langit. And then Psalm 52 verse 9, I will praise you forever because you have done it. And in the presence of the saints, I will wait on your name, for it is good. Done it, humana. So ang imong kinabuhi, tapos na kay Lord, meaning nakaplastar na, you have only to align. Ang imong gipangita, dugay nang nangita nimo. Nangita ba kag kwarta? Dugay na nangita nimo ang kwarta. I pray nga magtagbo mo. Para mo yung ka, dugay na ko nangita nimo. Ang iyang pagtubag nimo, ako po, dugay na ko nangita nimo. Nagtagbo gid mong duha. So mag-enjoy na mo together. Di ba? Mao po na sa kaminyoon. Mga lalaki, pag naa na gyud ang babae, ginana kay word ni Lord, klaro na gyud siya, adtuan na lang. Dugay na ko nangita nimo, ni aramang kaday diri. Ang tubag sa babae, dugay na mo pag naghuhat nimo, dugay mo sa kaniabot. Oh, di sunod bulan kasal na. Di na ka maglisod. Pag dunay direction si Lord. Amen ba taniana? Kay dandil na kay Lord. Number 4, second to the last, continuous declaration. Continuous declaration. See the word declaration. Pag doon na kay word, keep on speaking, keep on telling, keep on declaring, keep on giving testimonies. Pag doon na kay word. Why? Ang word, pag imong i-magnify, it will surely satisfy you. Numbers chapter 14, verse 28. Say to them, as I live, says the Lord, just as you have spoken in my hearing, so I will do to you. I will do to you, says the Lord. Why? Because you speak it out. Isaiah chapter 44. Verse 26. Who carries out the words of his servants and fulfill the predictions of his messengers, who says to Jerusalem, it shall be inhabited of the towns of Judah, they shall be rebuilt, and their ruins I will restore them. Hingnay mo katapa, the power of restoration. Ug mao na ang ginabuhat ni Lord sa atong taliwala, nga si Lord mismo nagahatag niini alang kanato. The continuous declaration is one of the greatest life nga atong enjoy forever, because God is telling us, indeed, He is faithful. The last but not the least, that is the last, the waiting. Ayan. Patiently wait for the manifestations. That's number 5. Patiently wait for the manifestation. Ingay mong katapad, patiently wait. O paano ka nagahulat? Active ka nga nag-serve kay Lord while waiting. Dili ka magluya, dili ka ma-discourage. Wala man tingali, no. God is true to His word. God is true to His word. God is faithful. Can you declare that with me this morning? God is faithful. Declare it again, God is faithful. Can we have the verse? Is there any available verse? Ingon siya sa Proverbs 24:13-14, my son, eat honey because it is good, and the honeycomb which is sweet to your taste. Verse 14, so shall the knowledge of wisdom be to your soul. If you have found it, there is a prospect, and your hope will not be cut off. Ingnay mong katapad, and your hope will not be cut off. Ang imong paglaom, dili na maputol, o di na muundang, o wala na siya'y ending, because that hope will surely come to you. Hallelujah. Can we summarize the 5? Kung naa sa summary na to, para makita na to, nga mauni ang mga practical steps nga magkaroon kag manifestation. Shall we all stand? Samtang ato ning review nga message this morning, ato ning declare sa atong kasing-kasing, Lord, I know your word is true. And I am waiting, Lord, for the manifestation. I am waiting, Lord, for the declaration of my manifestation. So, sa akong pagabuhaton, mga practical steps, stand on the word of God. Be prayerful. Praise God with a done and settled mindset. Continuous declaration.
patiently wait for the manifestation. Mao ni atong activity to do. Kaya ayaw pag-undang. Ayaw pa-discourage. Ayaw pagka-dismayado. Set your mind na si Lord lang makatagbaw na to, ani. Okay, balo mo, this is always the message for us. Dili lang ni para nimo. Because you are blessed to be a blessing. Did you hear that? So can you declare, I am blessed to be a blessing? Meaning to say, pag nag-manifest sa imo, yes, matagbaw ka, masatisfy ka, mag-enjoy ka. Pero there's a lot of people waiting. Mao na naga-extend ta, naga-invite ta, naga-connect ta sa ila. Nga naman, dili nimo ma-contain ang kanindot nga mag-serve kay Lord. Dili nimo ma-contain nga naayos imong life, naayos imong pamilya. Unya magtan-aw ka sa imong mga barkada, gubot ang ilang kinabuhi, dili nimo makaya na. That's why we are blessed to be a blessing. For in fact, I believe daghan sa ato na nga-pray nga, Lord, increase pag Lord akong finances, kay daghan pag Lord ang ngayon tabangan. Napa kay prayer ngay nga na? Nindot kay na siya nga prayer, igsuon. So ayan na pag-pray nga, Lord, matagbo ta mong Panginahanglan, Lord. Kung matagbo na mong Panginahanglan, Lord, okay nagikay ko. One point lang na nga prayer. Adto ka sa next. I want to help someone. I want to extend help to someone. Not necessarily money. Not necessarily. Kaya nag-adto nimo sa ila, mugasto biya po ka. Mamasahe ka, mugasolina ka kung nagkasakyanan. So, steps na to. Ay lang dahil pagtanaw nga ang ilang gikinahanglan kwarta. Kayong pinaka-greatest need sa tao karon kay bumuon sa order. Kay grabe ka-disorder ang life. Naitrabaho, pero ang direksyon sa kwarta, wa na mao. Disorder. So since ikaw nakasabot ka nga dapat ma-order ang life, you can actually help them. Unahon kanunay si Lord, mag-decide mag-serve kay Lord, and the Bible said, all these things will be added to you. Pagka na lang ang mensahe madala nimo sa ila kay naayos imong life, nahimo kang blessing sa ila. Kinsa sa inyo ang nagdala og VIP karon na buntag? Leader nga nagdala og VIP, taas kamot. Kuyogin ninyo inyong gidala diri sa tubangan. Dad adri. Sige, katong mga leader nga nagdala og bisita for the first time. Dadaan nyo sila diri, kuyogin ninyo. Palakpakan nato si Lord. Come on, mag-celebrate ta this morning. See? Praise God. Diri, ito nga. Ubanin nyo sila diha. Ayan yung Hawaii. Kuyogin ninyo. Palakpakan nato si Lord. Mag-celebrate ta this morning. See? Naghanday kayo. Is that a celebration, family? Dili lang one, dili lang two. Many. Come on, celebrate, rejoice. Hallelujah. Congratulations, leaders. Congratulations sa inyong life. Tinuod, no? Nag-manifest sa inyo nga you are blessed to be a blessing. Sultihan ta mo, leaders, ang pinakadako nga panalangin nga inyong nadawatan sa Ginoo, ang love. Kung walay love ninyo, ani nila, wala na may mo interest nga para ma-invite sila nga mag-serve kay Lord. Pero tungod sa love, kung natanan nga gi-invite, kung anong niya mo karon din tungod kay, una, love mo ni Lord, o concern sa inyo ang inyong higala nga nag-invite sa inyo. O karon nga buntag, gusto na ako once again nga inyong i-open nyo yung heart para maghimo mo commitment. Ang inyong commitment, relasyon. No? Commitment ninyo karon relasyon. Inyong dawaton si Jesus Christ as your Lord and personal Savior. Mao na inyong commitment. Pakigrelasyon na kay Lord. Kay mao na ang pinakadako nga gasa nga gihatag ni Lord sa ato, pakigrelasyon. Andam na ba mo nga mag-pray para nga dawaton si Jesus as your Lord and Savior? Sundog mo ani nga prayer. Duko inyong ulo,
ipiyong inyong mata ug musundog mo ani nga prayer ug himo ang nga prayer nimo ni sa imong kasing-kasing ingna. Lord Jesus, salamat Lord sa imong dakong gugma alang kanako. Nagantos ka sa cross, namatay, apan nabanhaw. Tungod kay gusto nimo nga ako luwason. Usga sa pagsulti, gusto nimo nga ako luwason. Ug ania ako karon, naghinulsol sa akong mga sala. Ako nang biyaan ang akong daan nga pagkatao. Ug dawaton ko ikaw nga mahimo nako Ginoo og manluluwas sa akong kinabuhi. Akong gituuhan nga sa akong pagdawat kanimo, imo akong isipon nga imong anak. Mangalagad ako kanimo gikan karon. Ubani ako Ginoo nga mahimo akong matinumanon nga mag-alagad kanimo. Gikan karon akong sination ang imong pagmahal ug paghigugma kanako. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan nato atong buhi nga Dios. Let's all pray. Mangampo kita. Salamat Ginoo. Salamat Lord ano yung mga precious nga mga kalag. Salamat Ginoo sa mga instrumento nga gigamit nimo. Nga imong mga anak Lord nga wala nila gikakuli ang pag-connect Lord para makabaton sa relasyon diha kanimo. In the name of Jesus, I declare Lord this morning, imong i-pour out ang imong blessing of assurance kanila. Nga ilang kinabuhi Lord, dili na sama kaniadto. Tungod kay ang imong espiritu magapuyo na kanila, sama usab kanamo nga among gi-enjoy karon. Among ihalad kanimo even imong pulong nga among nabatunan karon, ang matag-usa nga nag-agree sa mga saad nimo ug nagpaabot sa manifestation, resulta o bunga samtang kami nag-aalagad kanimo. Dalaygon ka sa walay katapusan. In Jesus' name we pray. Everybody shout, Amen. Hallelujah. Pwede na mo magbaling. Kubanin ninyo. Congratulations. And congregation, sugatan niyo sila. Kamustahan ninyo. I-congratulate ninyo. Welcome to the family of God. Pwede na magalingkod. That concludes today's streaming. We hope the message of God's love inspires you. Please click the share button if you enjoyed viewing this video. Let us all enjoy hearing God's word online together. Like and subscribe to our Facebook page and YouTube channel. Be sure to be a part of a small group this week. Join us in our Saturday morning prayer through Google Meet, live class, and SOL students. Don't forget our training and equipping every Friday. We want you to know that you can reach out to us at any time because we love hearing from you. God bless and have a wonderful day.